Ano daw yung mga major, minor na yan. Sabi ng ating kamaster. Ito, shoutout sa'yo, master. Sasagutin natin to, pero bago ang lahat, magbibigyan muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ko base sa alam ko, sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go. Last time mga master, nagturo tayo about sa family chords, kung paano siya gawin, yan. Ano yung tinatawag na chord progression. At may mga nag-comment doon na mga kamaster, shoutout sa inyo mga master. So, mga kaibigan natin na mga nag-i-start, naguguluhan sila kung ano ba yung family chords. So ito na yung episode na ito mga master para sa inyo mga master. Ang family chords na tinatawag is group of chords, yan siya. Ito hindi natin siya titignan na parang individual. Hindi. Yung inaral natin kasi dati na mga chords, ito inaral natin yan, F sharp, G yan. Inaral natin yan. Nag-gather tayo ng information sa isip natin. Mga chords na to, ganyan yung kanyang G, ganyan yung C, ganito C sharp, ganun. Then pag alam na natin yung mga chords, actually mga basic lang naman ang kailangan nating malaman major, minor as beginners. Hindi na muna natin alamin yung may mga numero na yan sa mga chords kasi nag-start pa lang tayo. Major, minor at diminished lang pwede na tayong makatugtog. Yung tatlo na yan na mga chords mga master, na mga essential na mga chords, gamit na yan. Halos lahat na ng kanta, gamit yan. At pag alam mo na yung major, minor, yan, mga chords, mga basic na mga chords, igugrupo mo na yan sila. Ito na yon yung family of chords. Na ibig sabihin, pag meron tayong C, yung ating key, ito, alam natin yung mga grupo niya, ito. Meron tayong D minor, E minor, F major, G major, A minor, at B diminished. Actually, itong diminished na to kahit set aside lang muna natin kasi nag-i-start tayo. Kahit yung 6 lang na yan, makakatugtog ka na. Kasi as beginners, hindi pa naman natin yan talaga naintindihan kung paano nangyari merong diminish. Sasakit yung ulo natin dyan kung paano natin i-apply sa ating mga kanta. As beginners, ito kahit 6 lang muna, pukusan mo lang yung 6 na yan. Kumbaga invisible muna sa atin ito yung ating diminish. So group of 6 tayo ngayon. Na pag may D tayo, yung mga kasama niya, meron tayong E minor, F sharp minor, G, A, B minor. Yan. Kumbaga nagugrupo na natin sila. Kumbaga parang drawer sa utak natin yan na pag bubukas tayo, ito si G. Pag bukas mo yung G, yan na, nakikita na natin si G, tapos A minor, B minor, C, D, E minor. Yan yung ibig sabihin ng family of chords. At yung sinasabi ng ating kamaster na ano yung mga major, minor na yan, ito rin siya mga master. Kaya tinawag kasi yan na family of chords kasi yung lahat ng mga notes dyan, mga nota na na-compile dyan, bawat chords. Kasi ang chords kasi may mga nota niyan, may mga triads yan kung tinatawag. Nabubuo yan ng mga 3 nota. Fit na fit kasi yan silang 6 or pag isama mo yung diminish, fit na yung 7 na yan. Kumbaga yung ating family chords of A dyan is fit na fit yung A major scale. Titingnan nyo lang ito mga master, meron akong example. Ito yung ating C. Yan, para hindi kayo malito kasi walang sharp dyan at flat. So ito yung C. Ngayon bibiyakin natin yung mga triads niyan. Ito. Tingnan nyo yung mga triads nila mga master. Yan. Tingnan nyo. Yung ating C, meron tayong C, E, G. Yan. Yung D, meron tayong D, F, A. So on so forth. Kung napapansin nyo yung mga triads nila, nandoon lahat sa loob ng ating C major scale. Kaya sila yung fit or sila yung tinatawag na family of chords. Kaya dito nakukonek yung sinasabi ng ating kamaster na bakit major, minor yan. So example. Yung ating D gawin nating major. So mag-iiba yan ng triads. Kumbaga sa family chords, hindi siya tunay na anak. Kasi iba yung chromosomes niya. Iba yung dugo niya. O, tignan natin yung triads ng ating D major pag gagawin natin siya. So, meron na siyang F sharp. O, gagawin din nating major yung ating E. Instead na minor, so gagawin natin siyang major. So, meron siyang
G sharp, which is wala sa ating scale na C major scale. So hindi sila fit, hindi talaga sila magkakatunog. Ito yun mga master, para maintindihan nyo. Ito yung ating C major scale. Pagpapakinggan natin, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Patras natin, do, ti, la, so, fa, me, re, do. Ngayon, gagawin nating D major at E major. So, ito na siya. Do, re, nag-iba. Mi, fa, oh, sintonado. Pero kung susundan natin yung family chords niya, yung fit niya talaga, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, me, re, do. Yun yung tinatawag na family of chords. Fit na fit talaga sila, magkakadugo sila. Yun siya mga master. Kaya yung ano natin na yan, yung major, minor, minor, major, major, hindi yan sinadya. Yan talaga yung kumbaga yung formula na susundan natin. Kasi yan nagre-represent yung nanay, tatay, ate, kuya, yan kapatid, yan. Ganon siya mga master. So hanggang dito lang sa video natin mga master. Sana naintindihan nito yung mga master yung tinatawag na family of chords. At mag-comment kayo mga master ng mga sunod nating mga pag-usapan mga master. At pakishare na rin ito sa mga kilala nyo dyan mga master na mga gustong mag-aral ng gitara. So hanggang dito lang mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.